Good day mga katiktik, meron tayo ditong Xiaomi Redmi A3. Ayan, so ito ay nagkukurap kaya pag inon mo naging ganito siya mga katiktik. Try again and then factory data reset lang. So pag i-factory data reset mo naman is babalik lang ulit sa ganyan. So yan po ay nagkukurap yung system. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano nga ba natin to i-fix ang ganito sa mga Redmi A3. Ayan, so unang-una kailangan natin dito ng box na Octopus. Open lang yung application ng Octoplus. Ayan, Octoplus. So ito yung mga katiktik ang pipiliin nyo. So pumunta kayo, close mo lang to. Pumunta lang kayo dito sa may sa tab yung device model. Type nyo yung Xiaomi, tsaka yung ating unit na A3. Ayan, ito Redmi A3. So pagkatapos niyan mga katiktik is i-click mo naman tong factory reset. Itong reset FRP kapag manghihingi pa rin ng FRP mamaya. So ito yung i-click natin, factory reset method 1. So ito yung unit natin, saksak lang natin yung USB data cable na nanggagaling sa ating laptop or PC. Yan, saka mo ngayon siya mga katiktik power off. Yan, try again, power off. So para ma-power off yan mga katiktik, kailangan mo i-long press lahat yan, volume down, volume up, saka yung power switch. So pindutin yung tatlong button na yan para mag-power off. At makikita naman natin doon sa tool kapag nadidetect na siya. Ayan, pag nag-off na, bitawan yung power switch at ito na yan siya mga katiktik. Ayan o, ibig sabihin winabasa na ng ating software ang kanyang mga katiktik details. So yun, kung mapapansin mo mga katiktik, nag-formatted na daw siya. Ayan, okay na yun sa software. So antayin natin na kusang magbubukas yung ating Redmi A3. Antayin lang natin. Yan po yung sa mga katiktik, method 1. So yung kinlik natin sa katabi noon, meron yung factory reset method 2, yung katabi ng method 1. O sa alam yan ng mga may Octoplus na box. So maghintay lang tayo ng ilang sandali dito. At nagre-reboot lang ang ating Redmi A3. Yan, konting hintay lang. Ayun, so kung nakikita nyo, ganun pa rin siya. So i-click lang natin yung red, yung doon mga katiktik, ulitin natin. Pero yung piliin na natin is click natin yung factory reset method 2. So long press lang natin ulit. Ayan, so yun, binasa na ng ating software. At hintayin lang natin ng ilang saglit mga katiktik na matapos yung pagre-read niya. Ayan. So yun, successfully na po mga katiktik. Magantay tayo dito ng ilang sandali. So kusa na po yung magre-reboot ang ating phone. Yan. So para mabawasan na yung paghihintay, ipapass forward lang natin ng konti mga katiktik para hindi maubos ang oras nyo sa kakahintay. At ito na yun mga katiktik, pinapass forward na natin. Mabagal pa rin kahit nakapass forward na yan, kasi it takes 2 to 5 minutes mga katiktik para magbukas yung ating phone. Ayan, so yun yung kinlik natin, yung factory reset method 2, yung pinakita ko. Ayan yung gumana, kasi sa method 1 same pa rin, hindi pa rin siya gumagana. Yan o, kung mapapansin nyo, mabilis na yung loading nya. At kung bago ka lang dito sa aking channel mga katiktik at isa ka sa nakakuha ng guide dito, huwag mo kalimutan sana i-like ang video na to at syempre mag-subscribe ka na rin para maging updated ka sa mga susunod ko na i-upload. So ganun lang, mabagal pa rin siya mga katiktik ko kahit nakapass forward na tayo. Yan, so pagka ito mga katiktik, pag nagbukas na at nanghingi ng Google account, so ang i-click mo naman doon sa ating tools is yung reset FRP naman yung pipiliin nyo. So yun, nagbukas na yung ating phone.
isi-set up na lang ito natin hanggang makarating sa home screen. Ayan, so sundan mo na lang mga katiktik. Malalaman mo naman yan kapag hindi papasok dahil babalik ulit yan dyan sa hi there. Ibig sabihin nun is merong Google account ang phone, so kailangan mo ding i-click yung reset FRP. So kapag dumiretso na siya ng home screen, no need na siya i-click yung reset FRP. Ibig sabihin cleared na po yung ating phone. So yun lang mga katiktik, maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod ko na mga video.